Hello, good morning. Welcome po sa ating Lord's Day Worship Service. Ngayong September 22, 2024. Request ko po na magsitayo po tayong lahat. Paki-open ang inyong mga Bible sa Apocalypse, Revelation 19, verses 6 to 8. Revelation 19, verses 6 to 8. Revelation chapter 19, verses 6 to 8. Okay na po. Sige po. Verse 6. Narinig ko ang gaya ng isang tinig ng napakaraming tao. Gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng gagundong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Alleluia! Sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng Kordero at inihanda na ng Kanyang magiging asawa ang Kanyang sarili. At sa Kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Manalangin tayo. Okay, let us pray. Lord, salamat sa salita na binasa ko ngayon. Tunay nga po na dapat kaming magalak. Dapat kaming matuwa sapagkat alam namin, Panginoon, at kami naniniwala na Ikaw, na aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ang naghahari. Lord, sa kabila ng mga nangyayari sa buhay ng bawat isa, sa bawat pamilya ng iyong mga anak dito sa Kabkaben. Lord, sa kabila nun, kami ay natutuwa. Dapat sapagkat alam namin na ito ay paraan lamang, iyong paraan lamang upang kami ay turuan, isaway, ituwid at masanay upang kami maging ganap na nasasangkapang lubos sa mga gawang mabuti. Salamat, Panginoon, dahil alam namin sa lahat ng oras, sa anumang pagkakataon, ay nandyan ka para sa amin. Lord, salamat. Ito ang aming panalangin sa aming Diyos na si Jesus. Amen. Okay. So, sa lumang tipan, no? Please open
First Samuel chapter 15 verses 22 to 23. First Samuel chapter 15 verses 22 to 23. Sige po. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay, at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. At sa ating bagong tipan, 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. First Timothy chapter 3 verses 1 to 7. Okay po. Ang katangian ng magiging obispo. 1. Tapat ang salita kung ang sino man ay naghahangad na maging obispo. Siya ay nagnanais ng mabuting gawain. Kailangan na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isang babae, mapagpigil, matino ang pag-iisip, kagalang-galang, mapagpatuloy ng panauhin, mahusay magturo. Hindi mahilig sa alak, hindi mapusok kundi mahinahon, hindi palaaway at hindi maibigin sa salapi. Dapat ay pinamamahalaan niyang mabuti ang kanyang sariling sambahayan. Sinusupil ang kanyang mga anak at may lubos na paggalang. Sapagkat kung ang sino man ay hindi marunong mamahala ng kanyang sariling sambahayan, paano niya pangangalagaan ang iglesia ng Diyos? Hindi isang bagong hikayat, baka siya magpalalo at mahulog sa kahatulan ng dyablo. Bukod dito'y dapat din namang siya'y magkaroon ng mabuting patutuo mula sa mga nasa labas, baka siya mahulog sa kahihiyan at bitag ng dyablo. Salamat sa kanyang salita. Good morning.
So tayo po ay magsitayo muli habang hawak-hawak po natin ang yung mga songbook po natin, no? Okay. Alright, so tayo po yung magsisimula sa pag-awit sa ating Panginoon. So, ang unang ating awitin ay nasa page 11. So, punta po kayo sa page 11. So, ang title po ay One Thing. And dyan din sa online, you can check copy of the song sa group chat po natin. Sige, let us sing the first song, One Thing. Sing verse 1. Jesus, you came to the earth, dying the death I deserve. Free me to love and to serve for your glory. You pulled me out of the flames, covered my guilt and my shame, gave me a hope and a name for your glory. So whatever I do, one thing I pursue. I want to please you, oh God, all of my days. Your mercy has gone, and now I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. No matter the cost, I want to please you. Sing verse 2. Whether I'm honored or cursed, seen as the last or the first, you'll give me faith to endure for your glory. Let me be broken or blessed, use me in life or in death. I want to spend every breath for your glory. So whatever I do, one thing I pursue. I want to please you, oh God, all of my days. Your mercy has gone, and now I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. No matter the cost, I want to please you. Sing the bridge. You bought me, you own me. The love you have shown me has captured my heart and devotion. My life has been paid for. I know I was made for this one thing. This one thing. Sing chorus. I want to please you, oh God, all of my days. Your mercy has gone, and now I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. No matter the cost, I want to please you.
So yun po ang ating tanging hangarin, ang ating purihin at i-please po ang ating Panginoon. So for our next song, let's open our songbook sa page 13. Awitin po natin yung kinanta po natin last week. Ang title po ay We Receive. Page 13. Yes po. 13. 1-3. We Receive. Ang title po, We Receive. 1, 2, 3, go. All together, sing verse 1. Beautiful Savior, fullness of heaven, though we have nothing, here we receive. Jesus, you call us now to remember you were the offering for all who believe. Sing chorus. You laid your life on the table, broken like bread, put out like wine. We sing, what a wonderful Savior. Jesus our King, all that you give we receive. Sing verse 2. Pardon and blessing, life everlasting, mercy unmeasured. How can it be? You are the giver, faithful forever. Help us to treasure all we've received. You lay your life on the table, broken like bread, put out like wine. We sing, what a wonderful Savior. Jesus our King, all that you give we receive. Sing bridge. For the price you paid, we pour out our praises. For this feast of grace we thank you, Jesus. For the price you paid, we pour out our praises. For this feast of grace we thank you, Jesus. For the price you paid, we pour out our praises. For this feast of grace we thank you, Jesus. You lay your life on the table, broken like bread, put out like wine. We sing, what a wonderful Savior. Jesus our King, how we adore you. For you lay your life on the table, broken like bread, put out like wine. We sing, what a wonderful Savior. Jesus our King, all that you give we receive.
para sa huling awitin po, pasalamatan natin ang pag-ibig ng Diyos. Let's go to page 7 at aawitin po natin The Steadfast Love of Christ. Page 7, Steadfast Love of Christ. Sige po, all together, awitin natin. Sing verse 1. Once my heart was a prison, defiled and cold, where sin and the enemy reigned. I was bound by the chains that enslaved my soul, no hint of repentance or shame. But then Jesus appeared like the morning sun, defeating the shadows with light, and forgiveness flowed through His precious blood. Oh, the steadfast love of Christ. Sing verse 2. The redeemed are still battled and lies within that silently war in my soul. In my weakness I yield to the power of sin and desperately cry out for hope. But then grace rushes in like a mighty flood, the strength to engage in the fight, and I taste the freedom the cross has won through the steadfast love of Christ. Sing verse 3. All the world is a curse and in sorrow still, as heartache and suffering remain. But the hope of creation will be fulfilled. Our Savior is coming to reign. I believe in the justice of God the Son. I know faith will turn into sight. Every tear stained dry, every wound undone by the steadfast love of Christ. All of heaven will quake when we see our King, the Lamb on the throne lifted high. We'll be holding all and forever sing, oh, the steadfast love of Christ. Oh, the steadfast love of Christ. Oh, the steadfast love of Christ. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Tayo po'y magsiupo na. So, salamat sa ating Panginoon no, sa kanyang pag-ibig sa atin at tabingi po tayo. Alright. Okay, so anyway, patuloy po tayong magpasalamat sa ating Panginoon sa pagbibigay ng ating mga handog. So, meron po diyang box sa likod at pasalamatan natin, Panginoon. Magbigay tayo sa kung ano yung ipinagkaloob ng Panginoon sa atin sa pamagitan ng pagpapasalamat sa Kanya. So sa online naman, you can also send your giving through GCash. Meron po tayo naka-flash dyan sa online. So let us pray and let us thank God for the blessings that He had given us.
O glory to you, O God, the one who is able, the one who is faithful, and the only one true God. Salamat, Panginoon, sa pagpapanatili sa bawat isa, sa nagdaang linggo, sa mga pinagdaraanan, pagsubok at tagumpay. Salamat, Panginoon, dahil lahat ng iyon ay nagmula sa iyo at naway kabagan mo ang bawat isa at patuloy na turuan ng lahat ng iyon ay paghahanda at pagpapalago sa bawat isa. At salamat, Panginoon, sa mga pinansyal na ipinagkaloob mo. At ito'y binabalik din namin na magagamit, Lord, sa pagtulong sa iglesia para po sa kaluwalhatian mo. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Lord's Day! Good morning po and welcome po sa His community. So, His community muna kasi hindi pa tayo po Covenanted Church. So, later on, mapapaliwanag din po yan sa inyo. And I'm so excited sa mangyayari po sa atin for this succeeding Sundays and weeks. Kahapon, nagkaroon po tayo ng prayer meeting or yung Night of Psalms, Hymns, and Prayer. And very important thing na nangyari is na nakapag-usap po tayo at nakita po natin yung kalagayan ng ating mga kapatid. So, we praise God sa pagkakataong iyon, nakita natin ang kahalagahan na tayo po talaga ay magkaroon ng relasyon bilang magkakapatid. Kailangan na makilala natin ang bawat isa upang magkaroon din tayo ng accountability na pagpanalangin po ang bawat isa. So, sa mga nakaraang linggo, nagtataka tayo siguro, bakit wala tayong maipag-pray, no? Personally sa akin, mahirap po. Ano kayo pag-pray namin? Lagi tayong general player. Yun pala yung kulang natin. Yung relationship natin bilang iglesia, kailangan natin yung pag-igtingin and magagawa lamang natin yun kung tayo po ay magkakaroon ng time sa isa't isa na makapag-usap po tayo. At titingnan natin yung mga gagawin ng Panginoon sa iglesyang ito. So we praise God for that. Sa ating pagpapatuloy, let us open our Bible sa mga gawa. So yung mga wala pong dala, please pakitulungan na lang po at pakishare po yung mga Bible na meron kayo upang ito'y ating sabay-sabay na mabasa. So let's open in Acts or mga gawa sa Tagalog, chapter 10 at ating aaralin at babasahin ang verse 17 hanggang 23. So we praise God at meron tayong mga bookmarks na ibinigay. So pakibigay para maklip nila yung mga gawa, no? Makakatulong po yan sa atin. Mga gawa chapter 10, verse 17 to 23. Mga gawa chapter 10, verse 17 hanggang 23. So habang po kayo ay hinahanap po yung ating babasahing teksto, bibigyan ko po kayo ng review po sa napag-usapan natin nung nakaraang linggo. Okay? So sabi po, atin po napag-aralan last Sunday, yung patungkol po kay Cornelius, yung pagsunod po ni Cornelius sa pangitain na ibinigay po ng isang anghel. Now, para po sa inyo na unang nakarinig ng pangalan ni Cornelius, si Cornelius po ay isang hentil. So, ibig sabihin, hindi po siya Hudyo. At siya po ay isang Roman soldier na kung saan ang mga Roman soldier po ay tinuturing po na kalaban ng mga Hudyo kasi nga po sila po ay nasakop ng Roman Empire. Now, si Cornelius po ay isang nananampalataya sa iisang Diyos ng Israel. And doon natin napag-aralan last Sunday, yung pagsunod ni Cornelius sa kautusan sa Deuteronomy chapter 6. Ano nga po yung nasa Deuteronomy chapter 6? Ito po ay yung patungkol sa family worship. Yun po yung patungkol sa pagtuturo ng mga magulang na inatasan ng Diyos na turuan ng kanilang mga anak ng kautusan at salita ng Diyos. So binigyan po natin ng diin yung Deuteronomy chapter 6. And doon din po natin natutunan na si Cornelius po ay agarang sumunod. No? Pagkatapos pa lang na magsabi ng anghel kay Cornelius, ay agad siyang sumunod. Pinatawag niya agad yung mga alagad niya.
pinapunta doon sa Joppa upang hanapin si Pedro. So, ganun yung kagalakan at kasabikan niya sa salita ng Diyos. At doon po natin napag-aralan last Sunday, yung pagsasakatuparan po ng Old Covenant sa pamagitan ng Panginoong Yesus. At dahil na naisakatuparan na po yung Old Covenant, meron na pong tinatawag na New Covenant, na kung saan yung sa New Covenant ay hayagan na at malinaw na kasama po ang mga hentil. Now, gaano po yun kahalaga para sa bawat isa sa atin? Now, dapat nyo pong maunawaan na bawat isa na nandito ngayon ay mga hentil. Sino po yung Hudyo dito? Wala. Lahat po tayo ay hentil. And so, napakahalaga po na malaman natin na tayo po ay kasama sa tinatawag na New Covenant, na kung saan ang ating hari, ang ating mamumuno ay ang Panginoong Jesus. And so, kung mababasa niyo po dyan sa mga Gawa chapter 15, sinabi po ng Panginoon dyan na ang kanyang nilinis ay huwag nang tawaging o ituring marumi. At in verse 16, 3 beses po yun inulit, na kung saan sa pagsusulat po ng Jewish literature, kapag 3 beses inulit, ibig sabihin po noon ay binibigyan po ng sobrang importansya. Very important po yung sinabi na pangitain kay Cornelius. Kay Pedro, sorry. Now, ngayon ay magpapatuloy tayo sa chapter 10, verse 17 hanggang verse 23. So, inihanyayaan ko po ang lahat na magsitayo bilang pagbibigay pugay sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. All together, please read with me verse 17 hanggang 23. Let's start. Samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanyang nakita, biglang dumating ang mga taong sinugo ni Cornelio. Nang maipagtanong ang bahay ni Simon, tumayo sila sa harapan ng pintuan. Tumawag sila upang magtanong kung si Simon na tinatawag na Pedro ay nanunuluyan doon. Samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, sinabi sa kanya ng Espiritu, "Tingnan mo, may 3 taong naghahanap sa iyo. Tumindig ka, bumaba ka at sumama sa kanila na walang pag-aatubili sapagkat sila'y aking sinugo." Bumaba si Pedro at sinabi sa mga tao, "Ako ang hinahanap ninyo. Ano ang dahilan ng iyong pagparito?" Sinabi nila, "Si Cornelio na isang senturyon, isang taong matuwid at may takot sa Diyos at may mabuting patotoo sa buong bansa ng mga Hudyo, ay pinagbilinan ng isang banal na anghel na ikaw ay ipatawag sa kanyang bahay upang marinig ang iyong mga salita. Kaya't sila'y pinatuloy niya at naging kanyang panauhin. Nang sumunod na araw, bumangon siya at umalis na kasama sila at siya'y sinamahan ng ilang kapatid mula sa Joppa. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Tayo po'y magsiupo na muli. Now, ito pong ating binasa kanina is mahalaga po para sa atin dahil dito natin makikita yung unang parte or yung unang part po ng pagbibigay linaw sa kung ano po ang ibig kahulugan ng pangitain na ibinigay ng Panginoon kay Pedro. Kung matatandaan niyo po sa verse 17, sabi ni Pedro, siya ay naguguluhan sa pangitain. Now, itong nangyari is again, unang parte ng pagbibigay linaw. And dito po tayo matututo sa pamagitan po ng tugon na binigay ni Pedro at ng mga kaawal din ni Cornelio. So we will learn, tayo po'y matututo mula po sa kanila. And itong ating pag-aaral ngayon ay mapapaalahanan tayo na ang probidensya po ng Panginoon. Natatandaan niyo po ba anong kahulugan ng probidensya? Probidensya po ay ang pagsasakatuparan ng itinakda ng Diyos noong una pa man. Yun pong ibig kahulugan ng probidensya. At yung probidensya ng Panginoon ay sa pamagitan, ay ginagawa ng Panginoon, sinasakatuparan ng Panginoon, isa doon ay sa pamagitan po ng desisyon ng tao. Okay? Ulitin ko po, probidensya
ay ibig sabihin, nagtakda po ang Panginoon noong una pa man. Itinakda na po ng Panginoon ang lahat ng mangyayari. At lahat po na kanyang itinakda ay nangyari at nangyayari at mangyayari. Isa po sa pamamaraan na yon ay sa pamagitan po ng desisyon natin. Yun po ibig sabihin ng providence or providensya. Okay? Now, tayo po bilang mga Reformed Baptist, pinangahawakan po natin ang London Baptist Confession of Faith, 1689, and meron akong babasahin na isa sa mga patotoo na atin pong pinangahawakan. Chapter 3, paragraph 1, makinig na lang po kayo. Ito po yung sabi sa chapter 3 ng London Baptist Confession of Faith, chapter 3, paragraph 1. Sabi diyan, mula sa walang hanggang pasimula, itinakda ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa panahon. Ito ay kanyang ginawa na malaya at walang pagpapalit, hindi nagbabago, na sinangguni lamang ang kanyang sariling marunong at banal na kalooban. Wala pong nagdikta, wala pong tao, wala pong sino man, but yun po ay desisyon sarili ng ating banal na Panginoon. Gayon pa man, hindi siya ang may akda ng kasalanan, ni naging bahagi nito sa anumang paraan. Siya pong nagtakda ng lahat pero hindi po nagmula sa kanya ang kasamaan. Hindi rin niya nilabag ang kalooban ng alinmang nilikha tayo. Hindi rin niya po nilabag iyon na isinasangtabi ang likas na kalayaan ng ikalawang sanhi. Hindi po siya pong nagtakda ng lahat pero hindi niya po nilabag ang kalayaan na ibinigay niya sa atin. Bagkus ang mga ito ay itinatag pa nga. Okay? Sa lahat ng ito, ang kanyang ganap na karunungan, kapangyarihan at katapatan ay nakikita sa pagsasakatuparan ng kanyang mga itinakda. Yan po ang ating pinanghahawakan dahil by grace of God, yun po ang ating sinasabi at pinanghahawakan na itinuturo po ng Biblia or ng salita ng Diyos. So, ito pong pag-aaral natin sa umagang ito ay makakatulong sa atin upang matuto tayo kung paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos at kung paano po tayo dapat tumugon bilang isang Kristiyano sa kalooban ng Panginoon. Let us go to verse 17. Sabi po diyan, samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanyang nakita. Now, this is the situation. Confused po si Pedro. Hindi niya alam kung anong kahulugan ng pangitain. Now, kung babasahin po natin ang Biblia, marami pong beses na nagbigay ng pangitain ng Panginoon sa iba't ibang tao na ginagamit niya. Ngunit ito ay hayagang ipinaliwanag ng Panginoon. Now, isa po sa example doon ay si Daniel. Now, babasahin ko po para sa inyo, Daniel chapter 17, verse 15 to 16. Sabi niya, tungkol sa akin, akong si Daniel, ang aking spirito ay nabalisa sa loob ko, at binagabag ako ng aking mga pangitain sa aking pag-iisip. Ako'y lumapit sa isa sa kanila na nakatayo roon, at tinanong ko sa kanya ang katotohanan tungkol sa lahat ng ito. Kaya't sinabi niya at ipinaalam sa akin ang kahulugan ng mga bagay. So, one example is Daniel. May pangitain sa kanya, pero ipinaliwanag yun ng Panginoon, or ipinaliwanag yun ng anghel ng Panginoon sa kanya. Now, one more example ay si Zechariah. In chapter 1, verse 7 to 9, sabi diyan, nang ika-24 na araw, ng ika-11 buwan, na buwan ng Sebat, ng ikalawang taon ni Dario, dumating ang salita ng Panginoon kay Zacarias, na anak ni Berechias, na anak ni Ido, na propeta na sinasabi, nakita kong noong gabi, at narito, isang lalaking nakasakay sa isang pulang kabayo. Siya'y nakatayo sa gitna ng mga puno ng mirto na nasa lambak. Sa likuran niya'y may mga kabayong pula, hubero at puti. Nang magkagayoy aking sinabi, O Panginoon ko, ano ang mga ito? At ang anghel na nakipag-usap sa akin ay nagsabi sa akin, aking ipapakita sa iyo kung ano-ano ang mga ito. So you see, another example na ipinaliwanag po ang pangitain na ibinigay sa isang tao, particularly dito kay Zechariah. Now, makakapagtanong tayo ngayon,
bakit kay Pedro, bakit hindi hayagang sinabi na lang ng Panginoon kung anong kahulugan ng pangitain? Di ba? Kung sa mga ibang mga ginamit ng Panginoon, hayagang ipinaliwanag naman ito ng Panginoon. Now, bakit kay Pedro hindi? Now, malalaman natin sa pagbabasa natin na yung pagpapaliwanag ng pangitain ay mangyayari po sa pamamagitan po ng mangyayari, yung pag-unfold po ng mangyayari. Okay? Kasi kung babasahin natin sa verse 30 ng mga Gawa chapter 10, tingnan nyo po, verse 30 at 30 hanggang 33, dito po sa parteng ito, ipinapaliwanag po ni Cornelio kung ano nangyari. Sabi ni Cornelio, nandito ka kasi nagkaroon ako ng pangitain na sinabi ng anghel ng Diyos na puntahan ka at papuntahin rito dahil may sasabihin ka daw sa amin. Now, sabi naman ni Pedro in verse 34, nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang nauunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos. Now, makita niyo dito sa verse 34, dito na nabigyan ng linaw kay Pedro anong ibig sabihin ng kanyang pangitain. Okay? But, ang gusto ko pong ipakita sa inyo is yung tanong na, bakit talaga? No? Bakit hindi mo na lang inihayag? Even po kay Cornelio. Kung matatandaan nyo kay Cornelio, binasa natin sa verse 1 to 6, nagkaroon ng pangitain si Cornelio. At anong sinabi, anong instruction sa kanya? Magpadala ka ng mga kawal mo doon sa Joppa, hanapin mo si Pedro. So, kung ang anghel ay pwede namang maghayag ng salita ng Diyos, bakit hindi na lang ang anghel ang naghayag? Bakit kailangan pang papuntahin ni Cornelio ang kanyang mga kawal upang hanapin si Pedro? Even kay Pedro, pwede namang sabihin na, Pedro, ang mga hentil ay kasama na sa aking iglesia. Kaya pumunta ka doon kay Cornelio at sabihin mo ang aking magandang balita. Bakit hinayaan pa ng Panginoon na ang makita lang ni Pedro is merong mga hayop na nagsisilabasan sa apat na sulok ng mundo. At sinabihan siya sa kanyang pangitain, kumuha ka at kumain ka. Kumatay ka at kumain ka. Bakit ganon? No? Bakit hindi direct? Now, meron pong akong ibibigay sa inyo na 4 na dahilan. Unang-una po, dahil po soberanya ang Panginoon, iyon po ang tinakda niyang pamamaraan. Okay? Sabi po sa Ephesians 1:11, sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga nung una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. Now, dapat niyo pong maunawaan na ang Panginoon po ay gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya. So, one of the reason bakit naging ganon ay dahil yun ang kalooban ng Diyos, dahil yun ang pasya ng Diyos. Now, mas maging malawak pa po tayo. Pangalawang dahilan, upang makita po ng mga tao ang kaluwalhatian ng Diyos. Isa po sa dahilan bakit inahayaan niya na may ganung pangyayari upang makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Now, dahil po sabi sa Isaiah 43:7, bawat tinatawag sa aking pangalan, sila na aking nilikha ay para sa aking kaluwalhatian. And sa Ephesians 1:12, upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Now, one of the purpose bakit tayo nilikha ng Panginoon ay para po sa kanyang kaluwalhatian. Para po tayo ay magpuri sa kanyang kaluwalhatian. At isa sa paraan niya upang makita natin ang kaluwalhatian niya at purihin natin ang kaluwalhatian niya ay siya ay kumilos sa ating buhay. At yun po ang isa sa dahilan. Now, paano natin makita, ano yung mga example na makita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon? One of the example in the Bible is ang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Now, kung matatandaan niyo po si Pablo, sabi niya sa mga taga-Korinto, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa. Now, ibig sabihin po ng sisidlang lupa, vulnerable, mahina. Okay? Pwedeng masira lang. Sabi niya, ngunit taglay namin ang kayamanang ito. Ano yung kayamanan na binabanggit ni Pablo dito? Yung kayamanan po na iyon ay yung
buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Ebanghelyo. Excuse me po. Medyo nagasgas na yung aking ano. Okay? Sabi niya, upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Sabi ni Pablo, ginamit kami ng Panginoon, bagaman kami ay mahihina, pero yun ay minarapat na mangyari ng Panginoon upang mag-umapaw ang kapangyarihan mula sa Diyos. You see? Una is para ipakita ang kanyang kapangyarihan. And next, may kita natin at mapapasalamatan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon sa pamagitan ng pagpapakita ng kanyang biyaya. Alam niyo po, ano po yung dakilang biyaya na natanggap natin mula sa Diyos? Ephesians 2:8-9, 8-10. Ang pinakadakilang biyaya po ay ang pagbibigay ng bagong buhay ng Panginoon sa bawat isa na mananampalataya. Biruin mo, isang patay, binuhay ng Diyos. At hindi lang po iyon. Yung mga binuhay niya ay minarapat na gamitin ng Panginoon upang isakatuparan ang mga itinakda ng Panginoon. Diba? Napakadakila po nun. Hindi lang para iligtas tayo, but tayo po ay para makilahok, no? At mabigyan ng pribilehiyo na gamitin ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya na maisagawa at maisakatuparan yung mga itinakda niya na noong una pa. Diba? Doon tayo nagsimula, providence. You see? That's grace. And lastly, may kita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kaluwalhatian. Now, naalala niyo po ba yung story ni Joseph? Sino nakakalala dito ng story ni Joseph? Si Joseph po ay isa sa mga anak ni Jacob, yung 12 tribes ng Israel. Si Joseph ay binenta ng kanyang mga kapatid. Si Joseph ay nahuli, binihag, napunta siya bilang alipin kay Potiphar. At pagkatapos noon ay nagtangka siyang rapin ng asawa ni Potiphar, tapos piname up siya na re-rapin daw niya yung asawa ni Potiphar, at dahil doon nakulong si Joseph, at sa kanyang pagkakakulong nakakilala siya ng 2 alagad ng Pharaoh at merong pangitain sa kanila, at nung ginamit ng Panginoon na ma-interpret yun ni Joseph, kaya nakalaya yung isa namatay. Pero kinalimutan noong isa na yung sinabi ni Joseph, kasi sabi kasi ni Joseph doon, i-interpret ko yan, pero pag nakalabas ka na, alalahanin mo ko upang makalabas na din ako sa kulungan. Pero nung pagkatapos po nun, kinalimutan po siya. For 2 years, nakakulong pa rin si Joseph. Pero may nangyari po sa Egypt. At pagkatapos noon ay naalala noong alagad na yon si Joseph. At sa pamagitan po noon ay nakalaya po si Joseph. At sa pamagitan nun ay ininterpret ni Joseph yung naging pangitain ng Pharaoh. At dahil po doon, inilagay po si Joseph bilang ikalawa na